Sino ba naman tao ang makakapag-ano, sino ang taong makakapag, um, depensa kay dating Pangulong Duterte na kilalang-kilala si dating Pangulong Duterte, kundi si Bato de la Rosa lang po. Pagka naipaliwanag lahat ni Bato, mga bossing, baka matupad yung bring him home ng mga DDS. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Princess Paris, "Mark, paano dito sa Japan? Malamig, maraming kalbo dito." Hindi naman natubuan ng buhok. Hindi, yung kasi yung kay Bato de la Rosa sa ano, kumbaga dahil nakakulong, nakaoblo, oh, hindi naiisipin mag-ahit-ahit niyan, 'di ba? Tsaka bawal yung mga gano'n dun, yung mga matatalim, matatalas na bagay, bawal doon yun. Kung gusto niyong tumagal buhay ni Digong, punta na si Bato para tagaluto. Correct, sabi ni Music Stories, oh. Si Stoney magpapalagay na yan ng wig. Alisin na natin si Bato. Ngayon, oh, mga kababayan, dakuin lang nating mabilisan ang Vice Presidente. Ang dami pa palang ano talaga, no? Security ng Vice Presidente. Ang naka-payroll pala sa Vice Presidente, ito, Disyembre 3, no? 2025. Ang daming ang naka-payroll na gwardiya kay Vice Presidente. OBP has 335 guards still on payroll. Sabi ng COA, dami. Mga kababayan, ilan yan? Magkano sweldo niyan? Manila, Philippines, despite earlier statement that she will available herself or of private services for her security, no? Vice President Sara Duterte currently maintain a total of 335 security personnel from the government, some of whom also accompanied her on trip on abroad. Aray. Ibig sabihin, pabiyahe din natin iyon, yung mga security ni Vice Presidente. According to the report by the Commission on Audit on the agency spending in 2024, kung maalala nyo ho mga bossing nung panahon na binabawasan yung security, ito yata yun, yung panahon na binabawasan ang security ni Vice Presidente, nagagalit sila. At sabi ni Bato de la Rosa, mga bossing, si Bato din yan, no? Meron daw mga kaibigan sila, yung mga retired daw, na magseserbisyo ng libre. Yung pinagmukha nilang kawawang-kawawa ang Vice Presidente. Sa tingin niyo po ba mga bossing, yung 335 na naka-payroll po na mga security ng Vice Presidente, kawawa pa yan? Parang hindi, parang sobra-sobra, no? Kasi dati, 400, the COA noted, however, that her security detail last year was considerably fewer than 433. Tapos ibinaba nga po. Palusot, palabas ng mga DDS, kawawa naman ang Vice Presidente, ganito, ganyan. Tapos ang Vice Presidente may sinasabi pa, ay nako, pag may nangyari sa akin, hagilapin si Bongbong Marcos, hanapin si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez, at patayin. Tingin nyo sa dami nung security na 355, merong makakaisa sa Vice Presidente? Or baka yun lang po talaga ang nasa isip ng ating Vice Presidente dahil nga nasisilip po itong mga paglustay sa pera ng bayan, ho. 'Di ba? Siyempre ikaw, nako, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, panay na lang to panay na lang confidential funds, no? Siyempre ikaw nakakaisip ka. Kaya noong mismong ayun naikulong yung mahal sa buhay ni Sara Duterte. Kung hindi ba niya mahal si Zulaika, pupuntahan niya ba yan sa kulungan? Siyempre mahal niya yan, di ba? Nung nakulong po doon sa Kongreso, yung mahal niya, doon na sumabog. At pati po, yung mga iniisip niya, nailabas na po dahil hindi na napigilan. Di po ba? Sabi ni Angel Ran, kawawa naman si Inday, kulang yung budget niya pabalik-balik sa dahig. Tapos ang kawawa, mga taxpayer. Grabe, ang dami niyan. Tsaka kung gusto ka ng taong bayan, siguro naman hindi ka kukuha ng ganyang kadaming security. Kung mahal ka ng taong bayan, di ba?
The Vice President on Monday flew to The Hague to again check on her father, former, ayan na lang, puro ganyan na lang, pabalik-balik, paulit-ulit na bring him home, who on November 28 lost his appeal to be temporarily released from detention at the International Criminal Court. Motor vehicle, apart from the payroll for her security personnel, the Office of the Vice President also spent 5.20 million in donation of motor vehicles to the BPSPG. Grabe, iba talaga ang Vice Presidente, ano? Daming security, ang daming gastos, ang dami. Ay! Laptop, 301,000 pesos kada isang peraso. Ulitin ko para fair naman po siya kanila. No? Hindi daw po laptop talaga yon. Photocopier nga lang daw ho yun. Na-donate pa, dinonate pa daw ho, mga bossing. Pero, kumbaga, typo error lang yun. Sa dami nun, typo error lang. Di ho ba, mga kababayan? Wala. Ang dami nitong mga ipapaliwanag ho. At tingin ko ho, pati yun pati yung 301,000 na mga laptop po, tingin ko sa susunod na taon, Pebrero, yan po yung pinag-uusapan na maaanuhan na naman ng impeachment ang Vice Presidente. Pebrero 2026 daw po. Tingin ko, kasama na diyan sa irereklamo, mga boss chief amo sir, kay Vice Presidente, yung pati po yung mga laptop na yan, yung mga CCTV na magkano isa? 200,000? Sa tanang buhay ko, mga bossing, ang pinakamahal ko yatang nakita na CCTV is siguro mga 10,000 kada isang peraso. At napakalinaw na ho. Napakalinaw, mga boss chief amo sir. Sabi ni Orn, 24989, nagpapalamig sa bundok. Sige, padalhan ng missile nang lumabas ang buhok. No, ay nako, naglululo sa bundok. Grabe kayo kay Bato. Pero ito ho, mga bossing, konti na lang ho ito si Bato de la Rosa. Kaya hindi na din po pumapasok yan. No? Dahil alam nila sa sarili nila na yung sinasabi po ni Boying Remulla na warrant of arrest para sa kanila ay totoo. No, kaya lang, sino ang kawawa? Taong bayan. Kasi po, sinusweldohan natin, kinakaltasan tayo, kinsenas katapusan, at parte po niyan ay sweldo ni Bato de la Rosa. Na tayo po, kapag tayo ay umabsent sa ating trabaho, no work, no pay. Sino ba kasing nag-approve ng security ni Sara na ganun kadami? Ewan ko dyan sa mga yan. Anyway, sos ko, hindi yun typographical error. Pag isa lang sana mali, okay lang Lahat overpriced na booking lang siya ng COA. Totoo po yung sinasabi ninyo. Totoo po yan, no? Hindi ako naniniwalang typographical error ho yun. Ang dami. Tsaka biruin mo, meron pang mga numero. Tsaka ilang tao ho sila na magre-revisa nun? Ilang tao sila na titingin nun? O bakit may laptop dito? Bakit ganito kalaki, ganyan? Diba? Nasilip ho. Nasilip, mga kababayan. No? Sabi ni Eden Lim, Sir, bayaran niya, utang niya. Sino ba may utang sa'yo? Sino may utang sa'yo? Baka yun ang negosyo nila. Amelita Eroho. Anyway ho, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, typo or not, overpriced pa rin. Ako'y magpapaalam na.